Ito yung RX 580 na nagkakahalaga ng 5,000 galing sa isang Chinese brand at sumikat sila in many ways, lalo na sa Shopee dahil sa mura nitong price tag. So tingnan natin kung sulit ba talaga to or mas mabuting mag-ipon na lang para sa mas reliable na GPU brand. This video is sponsored by Loop Alloy. Si Loop Alloy ay isa sa kilalang brand pagdating sa mga monitor mount, laptop mount, standing desk at server solutions. Pero mas kilala si Loop Alloy dahil sa mga quality pero affordable na monitor mount. And tried and tested ko na rin yan dahil halos 4 years ko na rin gamit yung mga products nila. So kung interested kayo sa mga products ni Loop Alloy, check nyo lang yung links sa description down below. Disclaimer lang po na pinadala ni Isurix itong product na hawak natin ngayon, pero yung sasabihin ko dito ay pawang experience ko lamang at doon sa testing na ginawa ko. So kung hindi nyo pakilala si Isurix ay isang Chinese brand na nag-offer ng budget meal GPU last year lang. Pumatok sila sa Shopee kahit pa halos 1 year pa lang sila sa market at halos 10,000 plus na yung nabenta nila na GPU dito sa model na to. And okay naman yung 5-star rating niya sa Shopee. Pero pag nagtanong ka sa mga groups, medyo mixed yung opinion ng mga tao. Lalo na dun sa mga previous owners or mga current owners ng Isurix GPU. So mamaya pag-uusapan natin ng mabuti yan. So dito muna tayo sa packaging ni Isurix. Okay naman at secured yung item. Compared sa dati nilang packaging, based sa mga nakikita ko dati at sa mga reviews na rin, ay mas maayos na siya at mas secure. Lalo na yung mga information dati na medyo mali-mali ay ngayon mas okay na at mas detailed na. Ang full model name pala ni Isurix RX 580 ay Isurix RX 580 2048 SP. So iba to sa regular na RX 580. So para hindi kayo malito, yung 2048 doon sa model name niya ay yung tinatawag na shaders or stream processors kung saan binawasan ni AMD ito para maabot yung target price niya. So meaning mababawasan din yung performance niya. Compared dun sa regular RX 580 na merong 2,304 shaders. So mas mataas yung performance noon. Unfortunately, wala tayong actual RX 580 so hindi natin makakompare kung ilan yung performance difference nung dalawa. So para sa actual specs naman ni Isurix RX 580, meron itong GDDR5 memory, 4nm technology, 8 gigs of VRAM, 1286 MHz base clock at 1750 MHz sa boost clock. Pagdating sa build quality ni Isurix RX 580, okay naman siya. Wag lang tayo mag-expect dito ng mga tipong build quality ng 4060 or mga ganong model, no? Dahil na rin sa price niya. Yung fans niya medyo flimsy at manipis, lalo na yung plastic casing niya. Pero yung backplate okay naman compared doon sa plastic ng casing niya. Gumagamit ito ng dual fan design, dalawang copper tubes at saktong kapal ng heatsink para sa cooling ng GPU na to. Hindi ko lang sure kung anong klaseng material yung ginamit nila, kung copper ba, aluminum doon sa tubes dahil na rin sa coat niya na silver at medyo may nakikita kong imperfections doon sa heatsink niya. So mamaya makikita natin yung actual performance niya doon sa test na gagawin natin. Para naman sa ports niya, meron itong 3 DisplayPort at isang HDMI. At makapal naman yung metal support niya doon sa mga ports which is good. Kung may mapupuna lang ako dito at titingnan natin yung loob, medyo napansin ko na parang hindi maganda yung contact ng heatsink, thermal pads at doon sa board. So mamaya titingnan na lang natin kung anong cooling performance na may offer ni Isurix RX 580 sa gagawin nating benchmark. So bago natin simulan yung ating benchmark, itetest natin si RX 580 sa 6 na games. At yung system na gagamitin natin ay Ryzen 3 3100 na merong 16 gigs of RAM at B350 motherboard na may latest BIOS. At para fair, gagawin natin yung benchmark sa open air scenario para mas makita natin yung cooling capability ni Isurix RX 580. So kung mataas yung temps niya, expect na natin na mas mataas pa yung magiging temps niya kapag naka-close yung panel or kung gagamitin ito sa room na walang aircon or mas mataas ang ambient temperature. Your prayer answered. Very good.
God help you now. Divine beware. Sound advice. God, man. Бегу на суициде. Типа, сзади хочу зарезать. Зарезать. Ебать, Молчать сказал! ебать меня застрелили. Бегу на шорт. Может, кого-то зарежу. Зарезал. That location interests. Evil Harvester here. Optics here. Sniper. So kung makikita nyo doon sa 6 na test na ginawa natin, yung performance niya okay naman. Kung gusto nyo ng magandang graphics, medyo magsasuffer lang kayo sa mga ilang FPS drop. Pero kung mas gusto nyo ng smooth at balanced na performance, mas okay na i-adjust nyo yung settings from medium to low, lalo na sa mga mabibigat na games. For some reason, kung i-compare natin siya sa GTX 1050 at GTX 1060 6GB, may mga games na mas lamang at mas smooth kahit pa high setting kapag NVIDIA GPUs yung tinest natin. Medyo skeptical lang talaga ako dito sa GPU ni Isurix dahil nga ang alam ko talaga discontinued na to at ito pang variant na to is binawasan nga ni AMD yung shaders ng GPU. Idagdag mo pa na mas mataas yung power consumption niya compared doon sa GTX 1050 at GTX 1060. So kung makikita natin sa comparison na yan, ayan may mga games dyan na medyo mataas yung dalawang NVIDIA GPUs. Meron naman mga games dyan na mataas yung RX 580 on highest settings or high settings. So pag-usapan muna natin ng konti yung reviews ni Isurix RX 580 sa Shopee at Lazada dahil number one concern ko pa rin dito sa GPU na to ay reliability niya dahil nga bago pa lang ito sa market or not technically bago dahil 1 year na sila. Pero take note lang na usually talaga sa mga industry technology, hindi natin may iwasan na may mga reject na nakakalusot
Pero kung marami ang nakakakuha ng defective items at yung items ay hindi nagtatagal, then maaaring hindi na to issue ng simpleng quality control at or nakakalusot lang, kundi questionable na yung mismong quality ng product. So based naman doon sa mga reviews na nakikita ko sa Shopee na halos 10k plus sold at yung mga reviews na mukhang okay naman, no? Marami lang ako nakikitang complaints sa mga groups na kadalasan kapag may nagtatanong is yung issue na sinasagot ng mga tao doon sa nagtatanong is hindi nagtatagal yung GPU, laging may driver issue, or namamatay or hindi na gumagana yung graphics card after several months. So, hindi ko alam kung na-reach out na nila yon for warranty or something kasi hindi ko pa naman na-try yung warranty ni Isurix. Isa pa sa napansin ko is, yun nga, most of the reviews na talagang honest ay nasa groups. So, kung gusto nyo mas makasiguro, pwede kayo magtanong sa mga groups ng opinion ng mga ibang users. Make sure na talagang meron sila at yung experience nila. Kasi sa Shopee, kadalasan ang mga reviews nila is more on delivery. Pati yung mga bad reviews nila is more on delivery. Which is kagaya rin na na-experience ko na parang may amoy yung box, no? Nung dumating sa akin. Pero other than that, wala namang issue yung GPU. So dito na tayo sa pros and cons ni Isurix RX 580. So isa talaga sa mga malaking advantage ni Isurix RX 580 is yung price na ino-offer niya dito. So 5K, malaking bagay yun, lalo na sa ating mga Pinoy na price ay malaking factor. At isa pa dito is okay naman yung performance niya kung i-consider natin sa price range niya at yung mga option na meron like RX 480, GT 1030 or GTX 1050 ay malaking factor talaga yung price to performance ratio na nai-offer ni RX 580 compared doon sa ibang option. So pagdating naman sa cons niya, dahil nga medyo luma na yung technology ni RX 580, andyan yung mataas na TDP niya, which is 145 watts. So malakas talaga to sa kuryente, lalo na kung gagamitin mo to sa business like PC rental shop. And upon dun sa testing ko, talagang kapag nare-reach niyo yung 100% nung GPU, minsan umaabot pa siya ng 150 watts. So yun yung napansin ko sa kanya. Talagang sumasagad siya ng 145 watts. At isa sa pinakamalaking cons niya, I think, is yung reliability nung graphics card dahil nga syempre yung brand ay bago pa lang at hindi pa ganun kakilala at 1 year pa lang sila sa market. So, lalo na sa mga techie na tao na talagang naghahanap ng sulit na produkto para sa kanilang pera. So, sa paggamit ko naman dito sa GPU na to for almost 2 months, wala naman akong issue na na-experience bukod sa paminsan-minsang driver crash. Pero other than that, hindi pa naman bumibigay ito GPU na to. And araw-araw ko siyang ginagamit. And wala namang problema so far. Pagdating naman sa warranty ni Isurix, meron itong 2 years warranty which is good. Hindi ko lang sure kung paano yung magiging proseso nila. Either i-message nyo sa Facebook or i-email nila. Kung sa Shopee or sa Lazada naman, siguro pwede nyo silang i-message directly doon dahil may mga partners sila at logistics na pwede mag-handle ng return. Sa mga shop, siguro doon na lang mismo rin sa shop or sa retail store na pinagbilhan nyo. Overall, para sa price niya versus performance na ino-offer ni Isurix RX 580, sa mga demanding games, baka need nyo talaga mag-adjust ng settings from medium to low or minsan low para mas smooth yung gameplay nyo. Pero bukod doon, okay naman siya sa ibang games. Sa price niya, medyo mahirap talaga mag-expect dahil nga 5K lang siya. Or kung nakasale pa, pwedeng umabot ng 4,000. And I think sulit na siya sa ino-offer niya, lalo na sa price niya. Anyway, recommended ba tong GPU na to? For me, for the price, okay naman siya. Siguro kung gusto nyong i-take yung risk at sa mga budget ay major consideration para sa inyo, okay naman si RX 580. Kita naman natin sa performance niya. Pero yun nga, reliability is an issue. So, kung may trust issues kayo, at syempre, ayaw naman natin na masayang yung pera natin. So, kung mas makakaipon pa tayo ng konti, doon na lang tayo sa mas trusted na brand para na rin mas masulit natin yung pera natin at wala tayong agam-agam na pwedeng masira yung binili natin after several months. So, para sure, bago kayo bumili, mag-research na lang muna kayo sa experience ng mga tao sa groups bukod sa mga reviews sa online store nila para makasiguro tayo, lalo na
at pinaghirapan pa rin natin yung ipambibili nyo dyan. And that's it para sa video na to. Make sure to subscribe kung nagustuhan nyo tong video na to at don't forget to hit that notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Bye!